Shoutout Kabayan, Dipolog City, Mindanao. Kabayan, solid listeners and followers mo, Kabayan. Salamat, Kabayan. Shoutout sa'yo, Mark Joseph Pacaro. Para sa ibang gusto magpa-shoutout or kung meron kayong gustong ipabati na mga kaarawan, i-comment nyo lang dito. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Francis. Walang eksaktong taon. Isabela, Negros Occidental. Francis, samahan mo ko bukas papuntang bayan. May mga bibilhin ako at baka hindi ko kayang buhatin mag-isa. Huwag kang mag-alala dahil isasama natin ang kalabaw. Ikakabit ko ang karo. Kailangan din natin magdala ng ilang sako ng palay para ipagbili. Wika ni Mang Polyon. Sige po lolo. Maga po akong gigising bukas para mapakain ng kalabaw. Tugon ni Francis. Nga pala hindi ba? Wala ka ng mga panlakad na kasuotan. Wala na nga po pero huwag niyo pong alalahanin yun lolo. Wala naman akong pupuntahan. Dito lang naman ako sa baryo natin. Kahit na, binata ka, napakaraming dilag sa paligid. Paano kang magugustuhan ng mga yun kung dugyot ang pananamit mo? Bukas, bibili tayo ng isang pirasong damit at isang pirasong pantalon. Wala po akong pera lolo At saka, ayos naman yung mga damit ko Ang importante, malinis kang manamit. Hindi naman po kailangan yung bago. Ay, bahala ka sa buhay mo o siya. Patayin mo ang gasera bago ka pumasok sa kwarto. Lumaki si Francis sa pangalaga ni Lolo Polyon. Dahil bata pa lamang, iniwan na ito ng mga magulang. Naghiwalay ang mga ito at matapos nun, hindi na binalikan ang binata. Hindi na maalala ni Francis ang mukha ng kanyang ama at ina. Dahil 3 taon pa lang siya nang ihabilin ng ina kay Lolo Polyon. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ng binata na hanapin ang mga magulang. Sapat na sa kanya si Lolo Polyon. Ginawa ng matanda ang lahat upang mabigyan ng maayos na buhay ang binata kahit hindi niya ito kadugo. Kapitbahay ng matanda ang mga magulang ni Francis kaya alam nito ang mga pangyayari. Sanggol pa lamang, lagi nang hinahabilin na mag-asawa sa kanya si Francis. Hanggang isang araw, hindi na muling nagpakita ang babaeng nagluwal sa kanya. May balitang natagpuang patay ang ama, pati na din ang ina. Sumakay ng barko para makipagsapalaran sa Maynila. Nagawa namang punan ni Mang Polyon ang kakulangan ng mga magulang. Napag-aral nito si Francis hanggang sekundarya. Hindi na nga lang nagpatuloy sa kolehiyo, mas pinili nitong tulungan ang matanda sa palayan. Nagmamay-ari ng malawak na taniman ng palay itong si Mang Polyon at dahil wala namang mga anak, si Polyon ang napili nitong magmana. Itinuro ng matanda ang lahat ng nalalaman nito sa pagsasaka. Kinabukasan, maagang umalis ang dalawa papunta sa bayan. Medyo malayo ang kailangang lakbayin dahil ng mga panong yun, hindi pa gawa ang pangunahing kalsadang nagduduktong sa kanilang baryo at sa kabisera ng Isabela. Tanging maliit na daan lang ang kanilang tinatahak pababa ng kabundukan. Mabato at kung minsan ay madulas, lalo na kapag lumalakas ang ulan. May mga panahon din na hindi sila nakakababa dahil nagiging sapa ang mismong daan. Mahirap ang pamumuhay sa kabundukan, ngunit hindi ito alintana ni Francis. Ang mahalaga sa kanya, nabubuhay sila ng mapayapa. Daan muna tayo sa tambubo para makakuha ng mga palay. Sige po lolo, pero nagtataka ako sa iyo lolo Bakit hindi ka nalang magpatayo ng bahay doon malapit sa palayan? Para hindi ka na mahirapang mag-akyat baba, lalo na sa tuwing magtatanim o magpapaani.
At isa pa, hindi ka ba natatakot na baka nakawin ng mga masasamang tao yung palay natin? Sa tagal mong nananatili sa akin, ngayon mo lang naitanong ang tungkol sa bagay na yan. Alam mo Francis, mas gusto ko ang kapaligiran dito sa sitio kaysa sa kapatagan. Ayoko ng maiingay na sasakyan at maraming tao. At isa pa, tiwala ako sa dalawa kong tagapagbantay. Hector, Gracia, nandyan ba kayo sa kubo? Lolo, sinong tinatawag niyo? Ang magkapatid na tagapagbantay ng tambubo natin. Po, bakit ngayon ko lang nalaman? Saan po sila galing? Tanong ni Francis. Maya-maya pa lumabas sa kubo ang isang matipunong binata. Nakasabit sa balikat nito ang damit. May nakasugbit na mahabang talibong sa bewang. Magandang umaga po, Mang Polyon. Napadalaw ka? Francis, siya si Hector. Teka, nasaan si Gracia? Nasa gulayan. Namimitas ng iluluto para sa pananghalian. Dito na lang po kayo kumain. Mas mabuti pa nga, pero kailangan muna naming magpunta sa bayan. Ipaglabas mo nga ako ng 5 sako ng palay. Sige po, sandali lang ha. Kukunin ko ang susi sa tambubo. Pagtalikod ng binata, kaagad pinuna ni Francis ang mga tato sa likod nito. Saan niyo po ba nakilala yung Hector na yan? Parang bagong labas sa kulungan, no? Tignan mo yung likod niya, lolo. Puro tato. Kabilang kami sa isang tribo. Ang mga tato ng kapatid ko sa likuran ay palatandaan ng mga tagumpay niya sa laban. Pati na rin ang mga karangalang natanggap niya. Nagulat si Francis nang biglang magsalita ang isang dalaga mula sa kanilang likuran. Gracia, nandyan ka pala. Francis, siya ang kapatid ni Hector. Wika ni Mang Polyon. Biglang tumahimik ang binata at bagyang napaya dahil sa ginawang panghuhusga kay Hector. Agad ding humingi ng pasensya sa dalaga. Pasensya ka na kung nakapagsalita ako ng ganun ha. Hindi ko na dapat sinabi ang mga salitang yun eh. Nakakaya tuloy. Ayos lang, sanay na kami. Huwag ka mag-alala. Kahit sabihin mo pa yun sa harapan ni Hector, pagtatawanan ka lang nun eh. Halika sa loob. Magkape na muna kayo. Mas magandang ideya. Halika Francis, para mas lalo mong makilala ang dalawang ito. Nag-usap ang dalawa sa harapan ng mesa. Samantalang si Gracia naman, naghain ng kakaluto pa lang na suman, pati na rin mainit na kape na gawa sa bigas. Pagpasensya nyo na ho ah. Konti lang po ang naluto ko, pero ito Mang Polyon, kumain na po kayo. Ano ka ba Gracia? Ayos lang yun at isa pa. Ikaw yata ang pinakamasarap magluto ng suman sa buong sityo. Salamat po Mang Polyon ha. O siya, maiwan ko na po muna kayo. Kailangan ko pang ibilad yung mga sinibak na kahoy ni Hector. Wika ng dalaga. Paglabas nito ng kubo, napangiti si Francis. Alam ko ang iniisip mo Francis. Wala namang masama kung may gusto ka kay Gracia. Binata ka, dalaga siya. Pwede ba lolo? Wala namang ganun eh. Siguro humanga lang ako sa kanya. Halos magkasing edad lang kami pero ang dami niyang alam gawin ah. Lumaki siya sa hirap. Silang magkapatid at katulad mo. Wala din silang magulang na mag-iintindi. Kaya sa murang edad natuto silang gumawa ng paraan para mabuhay. Mabait na bata ang magkapatid na yan at alam kong mapagkakatiwalaan sila. O siya, tapusin mo na ang pagkain para makababa na tayo sa bayan. Matapos kumain, agad nang umalis ang dalawa. Ipinagbili ang dalang palay, namili din ng mga pangangailangan. Agad ding bumalik sa kubo sina Hector.
Saktong pagdating nila Mang Pulyon, bumuhos ang malakas na ulan. Naku, mukhang tatagal pa ang ulan na to ah. Delikado kung aakyat kayo pagbalik ng sitio ah. Kahit na tumila pa ang ulan, siguradong napakahirap ng daan. Dito na lang po muna kayo matulog, Mang Pulyon. Mukhang tama ka nga, Hector. Siguro doon na lang kami matutulog sa tambubo. May papag naman doon, hindi ba? Meron naman po, Manong, pero dito na lang po kayo matulog sa higaan ko. Ako matutulog sa imbakan. Makati dun eh. At siguradong hindi sanay si Francis sa ganong tulugan. Ay nako, wag mo akong alalahanin. Minsan nakakatulog na ako sa damuhan eh. Ayos lang sa akin kung doon ako matulog, no? Pakiusap. Dito na kayo sa kubo. Gracia, ipagain mo ng hapunan si Mang Pulyon. Sandali lang at kukuha ako ng lambanog. May mga nakaimbak ako sa likod ng bahay. Sarili kong gawa mga yun. Aba. Matagal na panahon na akong hindi nakakainom ng purong lambanog. Sige nga, Hector, tikman natin ang gawa mo. Dali-daling lumabas ang binata. Sinuong ang malakas na ulan. Nakaimbak sa mga tapayan ang ginawa niyang lambanog at nasa ilalim ito ng malaking puno ng mangga. Maya-maya ay bumalik si Hector. Bit-bit ang 2 galon ng lambanog. Inilapag ito sa mesa at pagbukas pa lang ng sisidlan, naamoy na ni Mang Pulyon ang mabangong sangyo ng alak. Ito ang gusto ko, matapang pero hindi masikit sa dibdib. Tikman mo nga, Francis. Naku, alam niyo naman pong hindi ako mahilig sa alak. Kayo na lang po yung uminom, Lolo. Maya-maya ay lumapit si Gracia. Kinuha ang tagayan, sabay abot kay Francis. Tatanggihan mo ba ang tagay kung mula sa isang dalaga? Kabastusan yun ha? Nakangiting wika ng dalaga. Walang nagawa si Francis, kundi kunin ang baso mula sa kamay ni Gracia. Inamoy pa ito. Nalanghap ang matapang na sangyo ng alkohol. Nagdalawang isip ang binata dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa oras na ubusin ito ang laman ng baso. Ngunit nang matikman ito, siya pa mismo ang nag-abot ng baso kay Gracia. Isa pa. Pakiusap. Tagayan mo pa ako ng isa pa. Dahan-dahan lang. Ibang tama ng lambanog ha. Baka mamaya, iguhit mo yung ulo mo sa lupa. Hayaan mo siyang maranasan kung paanong malasing sa alak. Ito ang unang beses niyang uminom. Kaya dapat hindi niya makalimutan ang karanasang ito. Pinagbigyan ni Gracia ang hiling ni Francis hanggang sa halos mga lahati na ang isang galong naglalaman ng 4 na litro. Maya-maya pa, nakayuko na lang si Francis. Kalaunan ay tuluyang bumagsak. Naku, mukhang napasobra ng inom si Francis, Manong ah. Siguradong sasakit ang ulo niyan bukas. Hayaan mo siya, Hector. Mabuti nang malaman niya ang pakiramdam ng nalalasing. Nga pala, kumusta kayo dito? Hindi na ba bumalik ang nilalang na yun? Hindi na po, Manong eh. Simula nang nakaharap namin siya at nasugatan, hindi na nangahas bumalik ang amumongo. Nagtataka ako. Ano kaya ang pakay ng nilalang sa tambobo? Hindi ko po alam. Pero may hinala ko na hindi dito ang pakay ng halimaw, kundi ang sityo. Namataan namin ang amumongo sa gubat. Paikot-ikot sa lugar. Parang may sinusungdang bakas na mga paa. Sa sityo. Naku, mukhang delikado ang lagay ng mga tao roon. Pero ano naman sa tingin mo ang pakay ng amumongo sa mga taga-sityo? May mga mangangasong napadaan dito bago pa man sumugod ang amumongo. Hinala namin ni Hector. Sinaktan siya eh. Kaya hinahanap niya para pagbayarin sa kalapastanganan. Tama si Gracia.
At kung sakaling marating nito ang sityo, siguradong magkakagulo ang mga tao. Lingid sa kaalaman nila, gising si Francis ng mga sandaling yun. Narinig ang kanilang pinag-usapan. Ngunit hindi na magawang makisali dahil sa sobrang pagkahilo. Kinabukasan maaga pa lang gising na si Francis. Gaya ng sinabi ni Hector, sumakit nga ang ulo ng binata. Aray! Ang sakit ng ulo ko parang… hindi ko kayang bumangon. Sabi sa'yo iba ang tama ng lambanog. Lalo pat unang beses mo palang uminom ng alak. Oo nga Uwi na po ba tayo, Lolo? Hindi pa. Lalong lumakas ang ulan. Mistula ng sapa ang dadaanan natin. Baka 2 o 3 araw pa tayong mananatili dito. Naku naman Paano kaya yun? Kawawa yung mga alaga kong kambing. Huwag kang mag-alala, ako ng bahala sa kanila. Dumito muna kayo. Lalo ka na, Francis Baka hindi mo din kaya na maglakad ng ganong kalayo. Teka sandali, gagawa kita ng salabat para matanggal yung sakit ng ulo mo. Salamat, Gracia. Hector, pasensya na kung nagkamali ako sa panghuhusga sa'yo Ayos lang. Sanay na din ako O siya, papanik muna ako sa sityo para tignan yung mga kambing mo. May papakuha ka ba, Mang Pulyon? Maaari mo bang kunin ang damit at kumot? Malamig kapag gabi. Habang nag-uusap sina Hector at Mang Pulyon, biglang naalala ni Francis ang tungkol sa pinag-usapan nila kagabi. Ay Lolo, narinig ko po yung usapan nyo kagabi. Ano po yung amomongo? Nagkatinginan ang tatlo at hindi makapagsalita. Ilang sandali pa. Ayos lang, Hector. Mapagkakatiwalaan ang apo ko. Kakaiba ka sa lahat ng lasing Biruin mo, naalala mo pa yun? Malinaw sa isip ko yung pinag-usapan nyo kagabi. Halatang natatakot kayo sa nilalang na yun Ano bang meron? Ang amomongo. Isang uri ng aswang, Francis. Wala itong pinipiling biktima. Sa sandaling makasalubong mo ang amomongo sa daan, siguradong hindi ka sisikatan ng araw. Malupit sila, lalo na kung nasa loob ka ng kanilang teritoryo. Nabanggit mo na sasalakayin nila ang sityo. Ano naman ang ginawa ng mga taga doon sa kanila? Mapagiganti ang mga amomongo. Maaaring nagambala ang kanilang tirahan at mga taga-sityo ang may gawa nun. Nakaharap niyo na ba yung amomongo? Maraming beses na, Francis. Pero ni minsan, hindi pa siya nanalo sa amin ni Gracia. Ano? Pati si Gracia nakikipaglaban? Ibang klase Kami mula sa tribo ng mga Sigbinan. Pangkaraniwan sa amin ang magkaroon ng engkwentro sa mga aswang. Ang totoo niya na mga aswang ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng mga tattoo sa likuran. Ang mga ito ay simbolong iginawad sa pinakamatapang naming mandirigma. Hindi ko ikakayang sabihin na isa ako sa kanila. Biglang naging interesado si Francis sa kwento nila Hector. Kaya naman hindi na nakalis ang binata para tignan ang mga kambing. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa mabanggit ni Hector na amomongo ang pumatay sa kanilang mga magulang at iba pang kasapi ng tribo. Malaki ang utang sa amin ng nilalang na yun at sisiguraduhin ko sa oras na makabawi ng lakas ang mga alaga naming sigbin. Kami naman ang tutugi sa nilalang na yun at pagbabayarin siya. May mga alaga kayong sigbin? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Inakbayan ni Hector si Francis. Kinabig ang ulo nito para tumingin sa puno ng mangga. Ayan, nakikita mo ba mga tapayan? Diyan sila nakatira. Hindi ba, diyan mo kinuha yung lambanog na ininom natin kagabi?
Tama ka. Pero isa lang sa mga tapayang yan ang naglalaman ng lambanog. Ang karamihan, tahanan ng mga alaga namin. Sa mga hindi nakakalam, ang mga sigbin ay naninirahan sa madilim, masikip na lugar. Ngunit kapag sila lang, madalas makikita sa butas sa mga puno. Pero kapag inaalagaan sila ng mga sigbinan, hinahayaan silang manirahan sa mga tapayan. Ang mga sigbinan, mga taong may likas na kakayahan na magpasunod ng mga sigbin. Ginagamit nila ang mga ito bilang katuwang sa panggagamot, pakikipaglaban, at ayon din sa mga kwento, nagdadala ng swerte ang mga sigbin. Kaya karamihan sa mga sigbinan, nasa prominenteng estado ng syudad. Balik tayo sa kwento. Kasalukuyang nagpapaliwanag si na Hector tungkol sa kanilang tribo nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Mukhang galing sa mahabang kalibre yun. Saan galing yung putok? Di ba maraming tao sa mga bahay? Mukhang nandito na nga ang inaantay natin, Hector. Tama ka. Nararamdaman na din siya ng mga sigbin. Napatingin si Francis sa mga tapayan. Nanlaki ang mga mata nang makitang isa-isang naglalabasan ang maiitim na nilalang mula sa mga tapayan. Malalapad ang tenga na halos nakatakip na sa mata. Mas mahaba ang paa sa likuran kaysa sa harap, na kung titignan, parang nakatuwid. May malaki at matikas sa buntot na mas mahaba pa sa kanyang katawan. Ito ba ang tinatawag nilang sigbin? O Francis, yan ang sigbin. Kung namamangha ka sa pangkaraniwang sigbin, antayin mong lumabas ang unlaon. Ano naman yun? Ang pinakamataas na uri ng mga sigbin. Ilang segundo lang, napaligiran na ng mga sigbin ang buong kubo. May ilang nasa bubong, habang ang iba nakatago sa ilalim ng silong ng bahay. Bakit tayo pinapaligiran ng mga sigbin? Upang protektahan tayo sa paparating na panganib. Maya-maya pa, nakita ni Mang Pulyon ang pag-uga ng mga puno. Palapit ito ng palapit sa kanila. Hanggang sa tuluyang lumantad ang wangis ng isang nilalang. Mabalahibo ang balat na halos kawig ng gorilya. Ngunit mas mahaba ang mga kamay nito. Tumitindig ng halos 9 na talampakan. Sa lakas, natumba ang malalaking puno kapag nadadaanan. Oras na para palayasin ang nilalang na yan sa gubat na ito. Binunot ang talibong, naglakad palabas ng kubo. Laking gulat ni Francis nang biglang tumalon patawid ng kubo ang malaking nilalang. Mistulang malaking usa na may malabay na mga sungay. Ang pagkakaiba nga lang, mas mataas ang paa nito sa likuran. Kagaya ng ibang sigbin, malaki din ang buntot nito na may matalas na panusok sa dulo. Yan ang unlaon, Francis. Ang nakakatanda kong kapatid, ang kasalukuyang pinuno ng aming tribo. Bago pa man kami salakay ng Amomongo, tanging ang pinuno lang ng tribo ang sinusunod dito. Hindi makapaniwala si Francis sa mga nakikita. Isang senyas ng Hector. Sumugod ang mga sigbin. Ngunit dahil sa lakas ng Amomongo, walang nagawa ang mga ito. Bumalik sila sa kinakatayuan. Teka, parang hindi kaya ng kuya mo ah. Yan ang akala mo. Bawat sigbin na kumakagat sa kanya, may taglay na lason. Hindi man siya mamamatay gamit ang lakas. Nagawa namin siyang talunin sa isipan. Tignan mo ang galaw ng Amomongo. Unti-unti na siyang nangihina. Sa pagkakataong ito, kumilos na si Hector. Dali-daling tumakbo sa kinaroroonan ng kalaban. Habang papalapit, inumang ng binata ang hawak na talibong sa dibdib ng kalaban sabay tarak. Binigyan ka ng pagkakataon upang lumayo, pero hindi ka sumunod. Ngayon pagdusahan mo ang maling desisyon mo.
Wika ni Hector sabay bunot ng itak. Itinarak naman ito sa ulo ng amumongo. Wala nang naging laban. Napatay ni Hector ang nilalang. Isa-isang nagbalikan ang mga sigbin papunta sa kanika nilang tapayan. Nangangahulugan na wala na ang kalaban. Lumipas ang ilang araw, humupa ang bagyo. Bumalik na sa sityo ang dalawa. At gaya nga ng inaasahan, sira ang maliit nilang tahanan. Ngunit hindi nila ito alintana dahil nasaksiyan nila ang isang pambihirang karanasan. Nasaksiyan nila ang iba't ibang uri ng sigbin at nakita din nila ang bibihirang itsura ng isang mataas na uri ng unlaon. At higit sa lahat, nasaksiyan ni Francis kung paanong nakipaglaban ang pinuno ng mga sigbinan, kung paano niyang pinatay ang isang mataas na uri ng nilalang na kung tawagin ay amumongo. Lason sa tapik. Naniniwala ba kayo sa sumpa na ito? Kung hindi ka naniniwala, kabayan, magandang mapakinggan mo ang susunod na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jomar. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Ang ingay ng makina ng truck na sinasakyan ay parabang nakikipagkumpetensya sa nanlilinlang nakatahimikan ng masukan na kagubatan sa Samar. Sa loob ng truck, hindi mapakali si Jomar, isang ininyero mula sa Maynila. Nabasa ng pawis ang puting polo at likod dahil sa mahabang biyahe. Kasama ang kanyang assistant na si Rico, tubong Leyte at sanay sa ganitong klaseng biyahe. Habang tahimik na kumakain ng dalang biskwit sa harap ng truck, nakapwesto ang driver at foreman nilang si Mang Berting, sanay sa mga liblib na daan at may karanasan na higit sa ordinaryong driver sa gubat. Rico, pre, gaano pa ba kalayo yung lalakbayin natin? Nasang lupalop na ba tayo? Parang kanina pa tayo nilalamon ng kalsada, oh. Walang katapusan yung mga puno. Ramdam ko na yung lagkit ng pawis o nanunot sa likod ko. Relax ka lang, Jomar. Isang bundok na lang nasa sityo maligaya na tayo. Baka gusto mo lang maramdaman ulit yung polusyon sa Makati. Hindi naman, pero iba yung pakiramdam ko sa lugar na to. Parang lagi may nakatingin sa atin mula sa likod ng mga dambuhalang puno na yan. Oy, huwag kang ganyan. Baka lalo kang matakot. Gubat to, syempre madilim eh. Sa kanilang pag-uusap, biglang sumingit si Mang Berting. Normal lang yan sa mga bago dito. Ang Samar ay hindi basta-basta lupa. May mga nangyayari dito na hindi natin nakikita. Kaya bago tayo bumaba, siguraduhin mong marunong ka magsabi ng kahit simpleng tabi-tabi po. Mang Berting, seryoso ba kayo? Inyanyero ko sa Maynila, oh. Laking Maynila ako. Hindi ako kagad naniniwala sa mga ganyan eh. O sige, hindi mo kailangan maniwala, pero kailangan mong rumespeto. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng mga tao na may kakaibang tingin. Hindi to ang karaniwang ngiti na nakikita ni Jomar sa mga probinsya. Ang mga mata ng taga rito, parang may tinatagong takot o babala. Isang hapon habang nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno ng mangga, matapos silang sukatin ng kalsada, naglabas si Mang Berting ng isang bote ng lambanog. O Jomar, uminom ka muna para lumabas ang init ng katawan mo. Masarap to. Sikat sa mga probinsya. Salamat, Mang Berting, pero hindi po ako umiinom yan eh. Mang Berting, si Jomar lang po ba ang bibigyan mo? Pengi din ako kahit isang baso lang. Ikaw talaga, Rico. Kumuha ka dyan kahit ubusin mo pa.
Nga po pala, may napansin ako, Mang Berting. Bakit parang laging nagmamadali yung mga tao dito kapag palubog na ang araw? Tumingin si Mang Berting sa paligid bago sumagot. Jomar iho, may sasabihin ako sa'yo na dapat mong itanim sa isipan mo habang nandito ka. Ang lugar na ito ay kilala sa maraming bagay. Pero ang pinakakinakatakutan dito ay ang mga manlalason. Manlalason? Yung mga naglalagay ng lason sa pagkain? Hindi lang sa pagkain, Jomar. May tinatawag silang lason sa tapik. Isang dampi lang sa balat mo, sapat na para mamatay ka o magkaroon ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit na sinong doktor sa Maynila. Natawa si Jomar. Hindi to naniniwala sa sinabi ng kasama. Maging si Rico, sumang-ayon sa sinabi ni Mang Berting. Seryoso ka, Rico? Naniniwala tayo sa siyensya, hindi sa mga kwentong barbero. Hinawakan ni Mang Berting ang balikat ni Jomar, isang maigpit at seryosong hawak. Huwag kang tumawa, iho. Ang lason dito ay hindi kemikal. Ito ay sumpa. Ito ay galing sa mga taong nag-aalay ng kaluluwa sa dilim. Kailangan nilang ipasa ang lason na yan sa iba para sila mismo ay hindi mamatay. Kaya tandaan mo, kapag tinapik ka ng hindi mo kakilala, tapikin mo pabalik. Ora mismo. Bakit po kailangan tapikin kagad pabalik? At ano po ba ang mangyayari kapag hindi ko nagawa yon? Para maibalik ang enerhiya sa kanila. Kung hindi mo gagawin yon, parang binigyan mo sila ng permiso na papasukin ng sumpa sa loob ng katawan mo. Huwag mong kakalimutan yan, Jomar. Buhay mo ang nakataya dito. Pagsapit ng dilim, nagpasya sina Jomar at Rico na pumunta sa plaza dahil may maliit na sayawan para sa fiesta. Gusto sana ni Jomar na magpahinga ng kaunti dahil pagod sa trabaho. Sigurado ka ba, pare? Ayaw mong magdala ng itak? Huwag ka magbiro ng ganyan dito. Basta huwag kang lalayo sa akin. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, tanging liwanag ng buwan lang ang gabay. May nakasalubong silang isang matandang babae. Ang babae ay nakasuot ng lumang duster at may belong itim na nakatali sa ulo. Sa kitid ng daan, hindi sinasadyang nabangga ni Jomar ang matanda. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang po ba kayo? Nang mabangga ang matanda, inalalayan nito ni Jomar. Ngunit sa halip na sumagot ang matandang babae, hinawakan lang nito ang braso ng binata. Pakiramdam ni Jomar, napakalamig na mga daliri nito, parang yelo na galing sa bangkay. Nang matapos, tinapik ng matanda ang braso ni Jomar ng 3 beses. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, salamat iho. Mabait kang bata. Kakaiba ang boses ng matanda. Mabilis na naglakad palayo, naglaho sa dilim ng mga puno ng saging. Jomar, ano nangyari? Wala naman. Nabangga ko lang yung matanda. Tinapik ako sa braso, nagpasalamat. Ang sabi niya, ang bait ko daw na bata. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Tinapik? Ikaw ba? Tinapik mo ba pabalik? Hindi na, nagmamadali siya eh. At saka bakit ko naman gagawin yun ang tandaan na nung tao? Baka isipin pa nun ang babastos ako eh. Diyos ko, Jomar. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo talaga nilagay sa isipan mo ang sinabi ni Mang Berting. Kailangan mahabol natin siya. Ngayon din. Pare, huli na, wala na siya doon oh. Halika na sa plaza. Baka nahanap na tayo nila Mang Berting. Pagdating sa plaza, nagsimula nang makaramdam ng kakaiba si Jomar. Sa gitna ng maingay na musika at tawanan ng mga tao, naramdaman ng binata ang matinding panlalambot. Pre, parang nahihilo ko ah.
Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Ano bang nararamdaman mo, pare? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Parang tama ang kutob ko. Yung braso ko yung tinapik ng matanda. Parang may gumagapang na uod sa loob eh. Itinaas na Rico ang manggas ng polo ni Jomar. Doon nakita ang nakakakilabot na tanawin. Ang bahagi ng balat kung saan tinapik ng matanda si Jomar, naging itim. Ang mga ugat ay lumitaw at kulay ube. May mga galamay na gumagapang paakyat sa leeg ng binata. Mang Berting! Mang Berting! Nang makita ni Mang Berting si Jomar, nabitawan nito ang bitbit na baso. Sabi na nga ba eh. Sabi na nga ba eh. Biglang naduwal si Jomar. Napaluhod sa semento, nagsimulang sumuka dahil sa matinding sakit ng tiyan. Pero hindi ito suka ng tao. Lumabas sa bibig ang malapot na itim na likido na may kasamang maliliit na buhok at mga kuko ng hayop. Ang sakit. Parang may pumupunit sa sikmura ko. Ang kanyang boses ay nag-iba na rin. May kung anong nilalang na nagsasalita sa loob. Buhatin niyo siya. Dalhin natin kay Lolo Isko. Dinala ang nangihinang Jomar sa isang dampa na malayo sa kabihasnan, sa paanan mismo ng kabundukan. Doon nakatira si Lolo Isko, isa sa mga matandang albularyo sa lugar. Lolo Isko, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Lumabas ang isang matandang lalaki na may mga mata na tila nakakakita sa dilim. Tumingin ito kay Jomar at umiling. Mabilis kumapit. Sino ang tumapik sa'yo, iho? Ano po? Matandang babae po. Nakasuot ng belong itim. Naku, si Nanay Sela yon. Kailan lang namatay ang kinakasama niya. Sinasabing nakuha nito ang karga bago malagutan ng hininga ang asawa. Lolo Isko, pakiusap. Gamutin niyo po siya. Kumuha si Lolo Isko ng isang mangkok ng tubig. Nilagyan nito ng tawas. Makinig kayo. Ang laso na ito ay hindi basta-basta nagagamot. Kailangan nating pilitin ang laso na lumabas sa paraang ayaw niya. Kumuha si Lolo Isko ng 7 perasong sili, 7 butil ng asin at 7 dahon ng makabuhay. Dinikdik ng matanda, hinalo sa langis ng nyug na ginawa ng Biyernes Santo. Iho, masakit ito. Parang susunugin ang balat mo pero kailangan mong tisin. Nang ipahid ni Lolo Isko ang langis sa itim na bahagi na braso ni Jomar, nagsimulang umusok ang balat nito. Sumigaw si Jomar sa tindi ng hapdi. Aray ko, itigil niyo na, parang pinapasok ko ng bakal. Aray! Pare, konting tiis na lang. Huwag kang bibitiw. Malapit na. May gumalaw sa ilalim ng balat ni Jomar. Isang bukol na kasing laki ng itlog ang gumapang mula sa braso patungo sa leeg. Nandito na siya. Kinuha ng matanda ang isang matalim na kutsilyo. Mabilis na kiniskis sa ibabaw ng bukol habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sige, isuka mo. Isuka mo ang lahat. Muling nagsuka si Jomar. Sa pagkakataong ito, lumabas sa bibig ang isang buhay na nilalang. Isang alupihan na kulay itim na may 2 ulo. Mabilis na gumapang sa sahig. Pero kagad itong tinapakan ni Mang Berting. Sinunog gamit ang gasera. Nang matapos ang ritual, nakatulog si Jomar sa sobrang pagod. Naiwan si Rico, Mang Berting at Lolo Isko na nag-uusap sa labas ng dampa. Bakit kailangan dumanas ng ganito ang mga tao sa lugar, Lolo Isko? Paano na lang pala ang kasama ko kung hindi natin kagad nalunasan? Tanong ni Rico habang nagsisindi ng sigarilyo.
Nanginginig pa rin ang mga kamay dahil sa nangyari sa kaibigan. Humithit si Lolo Isko sa tabako bago sumagot. Dahil sa inggit, iho, ang lason sa tapik ay maaaring nagsisimula sa inggit o marahil ikaw ang natipuhan. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng sama ng loob sa mundo, nagiging bukas ang kaluluwa nito sa espiritu ng kadiliman. Bibigyan nila ang taong yon ng kapangyarihan, pero ang kapalit ay kailangan niyang manakit ng iba dahil kung hindi, para siyang mababaliw. Kung hindi siya mananakit, siya ang masasaktan. Parang gano'n na nga, iho. Pero higit pa sa inaakala mo, kung hindi makakahanap si Nanay Sela ng lalasunin, siyang mamamatay sa loob lamang ng ilang araw. Kakainin siya ng sarili niyang lason. Kaya po ba kailangan tapikin pabalik? Oo, Rico. Ang tapik balik, isang paraan ng pagsasabi na hindi mo tinatanggap ang binibigay nito. Ito ay pagbabalik ng sumpa sa nagpadala. Kung natapik lang ni Jomar ang matanda ang magsusuka ng alopiya na yon. Siya din ang makakaranas ng sobrang pananakit ng tiyan at ulo. Nakakatakot naman yan, Lolo Isko. Paano kung hindi kami nakarating dito sa inyo? Malamang sa malamang, patay na ang kaibigan mo. Pero ganyan talaga ang takbo ng mundo sa paligid ng gubat. Mabilis nangyayari at minsan, ang mga nilalang na hindi natin nakikita, sobrang kapangyarihan para labanan. Kaya kailangan mong maging maingat sa bawat takbang. Sa bawat paggalaw dahil sa lugar na ito, hindi mo alam kung sino ang kaibigan, sino ang normal, at sino ang kalaban. Lumipas ang 3 araw. Nagising si Jomar. Payat na payat ang binata at malalim ang mga mata. Pero wala na ang itim na marka sa braso. Pare boy ka, salamat. Grabe yung pag-aalala ko sa iyo ah. Rigo, Mang Berting, Lolo Isko. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo eh. Utang ko po yung pangalawang buhay ko. Huwag ka munang pagpumilit tumayo, iho. Eto, mainit na sabaw, kumain ka muna. Kailangan mong bawiin ang lakas mo. Tandaan mo ang laso na yan. Kahit wala na sa katawan mo, may naiwang pa ring epekto. Mas magiging lapitin ka ngayon hindi lang ng mga tao, kundi ng mga elemento't nilalang. Kung ganun po, ano po bang dapat kong gawin? Binigyan siya ni Lolo Isko ng isang maliit na kwintas na may agimat na kahoy, may kakaibang marka at isang maliit na bote ng dinasalang langis. Palagi mong isotang bagay na ito, Jomar. Huwag mong huhubarin. Makakatulong ang kwintas na ito, pati na rin ang langis. Magbibigay ng proteksyon, lalo na sa mga oras na hindi mo nakikita ang panganib. At higit sa lahat, huwag mong kakalimutan ang lahat ng itinuro namin sa iyo, ang pagiging maingat. Opo Lolo, hindi ko po makakalimutan ang mga sinabi niyo. Magsisilbing aral po yan sa akin. Pagbalik sa tinutuloyang bahay, naging mas maingat at mapagmasid na si Jomar. Hindi na basta-basta lumalabas ng mag-isa at lagi nang nakatingin sa mga kamay ng mga taong nakakausap. 1 linggo matapos ang proyekto, naglalakad sina Jomar at Rico sa palengke para bumili ng pasalubong. Masigla na si Jomar at parang nakalimutan na ang masamang nangyari sa kanya. Isang batang lalaki, mga 7 taong gulang ang biglang tumakbo patungo sa dalawa. Mukhang naglalaro lang ito na para bang matitisod. Naku po, mag-ingat ka bata. Baka masugatan ka niyan. Ngumiti ito kay Jomar. Pero ang ngiti, hindi ngiti ng isang bata. Ang mga mata ay biglang naging itim na parang tinta. Tinapik ng bata ang kamay ni Jomar. Naramdaman ni Jomar ang pamilyar na panlalamig. Pero sa pagkakataong ito hindi siya natigilan. Bago pa makabitaw ang bata, mabilis sa tinapik ni Jomar ang balikat nito.
Hindi marahas, pero may diin. Oh, mag-iingat ka sa susunod ah. Tignan mo yung dinadaanan mo para iwas disgrasya. Wika ni Jomar habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng bata. Ang bata ay wari na gulat. Ang itim sa mga mata nito ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng takot. Biglang tumakbo palayo. At sa pagtakbo nito, nakita ng dalawa na nagsimulang manginig ang kamay ng bata. Nakita mo yun pare. Parang tinakot mo yata ang bata ah. Oo, tinapi ko pabalik eh. Buti naman ah. Akala ko, kailangan na naman natin pumunta kay Lolo Isko eh. Natawa si Jomar pero may halong kaba. Alam mo Rico, tama si Mang Berting. Yung mundo puno ng mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Pero hanggat marunong tayong lumaban, rumespeto sa mga batas ng lugar, hindi tayo matatalo eh. Dumating ang araw ng pag-alis ni na Jomar at Rico. Ang sikat ng araw sa Samar noong umagang yun ay para bang nagbibigay ng basbas sa paglalakbay pabalik sa Maynila. Habang nag-eempake ang dalawa sa likod ng truck, lumapit si Mang Berting na may bitbit na ilang peraso ng binatog at kape. Oh, paano ba yan? Mga kaibigan kong inyenyero, balik Maynila na kayo. Siguradong maraming magandang babae doon na nag-aantay sa inyo. Sana naman huwag nyo kaming kalimutan dito sa probinsya. Wika ni Mang Berting sa mga kaibigan. Natawa si Rico habang sinasara ang bag. Naku Mang Berting, kahit yata maging bilyonaryo si Jomar hindi nito malilimutan ang karanasan niya dito. Dito yata siya natutong sumayaw ng walang tugtog dahil sa takot Ngumiti si Jomar, pero may halong seryosong tingin. Lumapit kay Mang Berting at inilahad ang mga kamay. Salamat sa lahat Mang Berting ha. Totoo po yung sinabi ninyo. Kung hindi dahil sa iyo, sa paggabay niyo sa amin, baka hindi na ako makauwi ng buhay. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Wala yon. Ang mahalaga, natuto ka. Bago bumitaw, hindi lang basta kamay ang ginamit ni Jomar. Maingat niyang itinaas ang kaliwang kamay at tinapik ang balikat ni Mang Berting 3 beses bilang tanda ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang tradisyon. Tumawa ng malakas si Mang Berting. Tinapik din si Jomar sa balikat. Ayan, ganyan dapat. Marunong ka na talaga. Hindi ka na basta-basta taga Maynila na madaling mauto. Ganyan ang proteksyon. Laging handa. Sige na Mang Berting, sa ulitin po Mag-ingat po kayo dito. Mag-iingat din kayo. Huwag niyong kalimutan ng mga proteksyon na bigay ni Lolo Isko. Sumakay na ng truck ang dalawa. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Jomar sa likod. Nakita nito ang mga dambuhalang puno ng Samar, ang masukal na kagubatan, at ang mga taong namumuhay sa gitna ng misteryo. Sa kaliwang bulsa, hinawakan ang maliit na bote ng langis na bigay ni Lolo Isko. Alam ni Jomar na ang karanasan sa Samar ay hindi lang isang kwentong kababalagan. Ito ay isang aral tungkol sa buhay, proteksyon, at ang hindi nakikitang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Lumipas ang mga buwan. Si Jomar ay bumalik sa normal na buhay bilang isang engineer sa Makati. Ngunit sa likod ng mga matatayog na gusali at modernong kagamitan, may mga bagay na permanenteng nagbago sa binata. Hindi na siya si Jomar na walang pakialam sa paligid. Hindi na basta-basta nagpapakampante sa matataong lugar. Isang gabi, habang naglalakad sa mall, isang babae ang mukhang aksidenteng lumapit sa kanya. Mawalang galang na po, may tatanong lang po sana. Nawawala po kasi yung kasama ko eh. Bago pa man makapagsalita ang babae ng tapos, naramdaman kagad ni Jomar ang kakaibang aura.
isang pamilyar na panlalamig na dumaan sa batok, katulad ng naramdaman sa Samar. Napansin ng binata ang kanang kamay ng babae na unti-unting umaangat. Balak siyang hawakan sa braso habang nagtatanong. "Pasensya na miss nagmamadali ako may importanteng gagawin." Natigilan ng babae. Bakas ang gulat sa muka. Hindi ito nakapagsalita at dahan-dahang umatras hanggang sa mawala sa karamihan ng tao. Napabuntong hininga si Jomar. Tinignan nito ang mga kamay habang bumubulong sa sarili. Akala ko nasa probinsya lang sila. Hanggang dito pala sa Maynila, meron. Ang lason sa tapik, maaaring nasa iba't ibang lugar. Pero ang mga manlalason, kahit saang dako ng mundo ay nariyan. Sa anyo ng inggit, galit o simpleng pagdanasa na manakit ng kapwa. Ngunit hanggat alam mo kung paanong protektahan ang sarili, hanggat may nalalaman ka kung paanong kontrahin ang mga ito, naway ito ang magsilbing daan upang mailayo ka sa malaking problema. Dito nagtatapos ang kwento ni Jomar, ang isang lalaking hindi naniniwala sa mga pamahiin. Ngayon ay natuto na kung paanong ibalik ang lason. Isang uri ng lason na kung tawagin ay lason sa tapik. Kung sakali man na maimbitahan ka ng engkanto, sasama ka ba, kabayan? Ito ang matutunghayan sa susunod na istorya. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Emmanuel. Nangyari ito taong 1977 sa lugar ng Tanay. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nagtugma-tugma din yung oras natin, no? Nakapagbakasyon din. Wika ni Lorenzo, ang leader ng magkakaibigan. Siya ang madalas nagpaplano ng gala ng grupo noon, lalo na nung nag-aaral pa lamang sila. Oo nga, sobrang namiss ko kayong lahat. Ang saya ko. Tignan nyo, ang dami kong dala. Wika ni Joan, habang pinapakita niya sa mga kaibigan ang napakaraming pagkaing dala. Grabe Joan, sobrang dami mong dala. Parang isang buwan tayong mamumundo ka. Ang gaganda pa ng dala mo. Halos lahat maayos Wika ni Mia habang sinusuri ang mga dala ni Joan. Nga pala, huwag kayo mag-alala Madami na akong dinalang mga gamot, mga paunang lunas at iba pang gamit na kailangan natin. Ay, iba ka talaga Mia. Palagi kang handa. Ano na lang ang gagawin namin kung wala ka? Nga pala Lorenzo, saan ba tayo pupunta? Alam ko aakyat tayo sa bundok pero saan naman tayo mananatili doon? Oo nga no. Sigurado ako walang bahay doon Saan tayo matutulog? Huwag kayo mag-alala. Napagandaan ko naman ang lahat Matutulog tayo syempre sa... sa damuhan. Ay, bakit sa damuhan? Ibig mong sabihin wala tayong kwarto. Paano magagamit natin yan? Ang dami ko pa namang dala. Tama si Joanne. Hindi maganda na sa labas lang tayo. Kailangan natin ng lugar kung saan pwede tayo maglinis sa mga sarili natin. Hindi naman pwedeng kung saan-saan lang tayo dudumi. Ikaw pala Emmanuel. Ang tahimik mo Wala ka bang sasabihin? Wala naman. Pero may tanong ako. Sino yung babaeng kasama mo? Mula sa likod ni Lorenzo, isang babae ang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Joanne at Mia. Para bang ngayon lamang nila napansin na may kasama sila. Ay, pasensya na nakalimutan ko ipakilala. Mga kaibigan, si Lara nga pala. Magandang umaga sa inyong lahat. Wika ng isang babae na hindi pamilyar sa kanila. Mainit na binati naman ng mga magkakaibigan ang babae. Kaso nga lang,
Lorenzo naman paano na yan? Hindi na ba tayo matutuloy dahil wala tayong lugar? Oo nga, anong balak natin? Sayang ang oras ha. Sayang yung mga hinanda natin. Kalma lang kayo. Magagawa natin ng paraan. Pasensya na kung mangingialam ako sa plano nyo ha. Pero may alam kasi akong lugar Tahimik dun. Nasa gitna ng bundok. Hindi masyadong dinadayo ng mga tao. Doon kasi kami minsan dumadaan ng pamilya ko Baka sakaling maging interesado kayo. Nagkatinginan ang mga magkaibigan. Sigurado ka ba, Lara? Ayos lang sa'yo na doon muna kami? Tumango ang babae. Oo naman Masaya nga ako Ibabahagi ko sa inyo yung lugar na yun. Matapos mag-ayos ng grupo, sumakay na sila papuntang probinsya. Habang nasa daan, napansin ni Emmanuel na paunti ng paunti ang mga bahay. Halos wala na ring mga taong makita sa daan. Pagdating sa maliit na baryo malapit sa bundok, napansin niya rin na tila iba ang hangin. Bagamat tahimik ang mga residente, may mga ilang matatandang nakatitig sa kanila. Isang matanda ang lumapit kay Mia. Kaso nga lang, hindi niya na narinig pa kung ano ang sinabi nito sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sa makitid na daan ng kabundukan papunta sa lugar na tinutukoy ni Lara. Puno ng kulitan, kwentuhan at asaran. Sina Joan, Mia at Lorenzo. Habang si Emmanuel ay tahimik sa likod. Napansin din ng binata na tila tahimik ang bagong kaibigang si Lara. Wari nito, maaaring nahihiya lamang ang dalaga kaya ganun na lamang ang pagkilos. Habang lumalalim ang grupo sa loob ng kagubatan, biglang lumapit si Mia kay Emmanuel. Psst! Uy! Wika ni Mia, sabay kalabit. Oh, bakit Mia? May problema ba? Umiling si Mia. Wala naman. Pero may nararamdaman ako Hindi ko may paliwanag. Tungkol saan? Masama ba yung pakiramdam mo? Hindi. Parang may mali. Dahil ba yun sa matandang lumapit sa'yo kanina? Nga pala, ano bang sinabi nun? Sandaling tumahimik ang babae. Tila nag-aalangan magsalita. Hindi ko alam kung dapat ko bang seryosohin yung sinabi ng matanda. Medyo amoy alak kasi. Kaya naisip ko na baka lasing lang siya. Pero ang sabi niya sa akin, Iya, makinig kayo sa iyak ng gubat. Huwag niyong susundan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin O dapat bang seryosohin yung sinabi nun? Sa palagay ko, kung amoy alak siya, mas maganda siguro wag mo nalang pansinin. Tama ka. Lasing lang yung matandang yun. Huwag ka nang sumimangot dyan. Makalipas ang ilang sandali. Malapit na tayo. Akyatin na lang natin yung bundok. Makikita na natin yung sinasabi kong lugar. Mula doon, pwede nang ilapag ang mga gamit at magpahinga. Wika ni Lara. Masaya sina Joan at Lorenzo sa balitang narinig. Ngunit sila Mia at Emmanuel, nasa gilid lamang, tahimik at nagmamasid. Hapon ang sinimulang akyatin ng kabundukan. Habang umaakyat, napansin ni Mia na wala ng mga ibon, kahit tunog man lang ng kahit anong hayop. Walang mga kuliglig, kahit insekto ay wala siyang makita. Habang si Emmanuel naman, nararamdaman na parang may mga matang nakamasid sa grupo mula sa mga puno, pero wala itong makita. May napapansin ka ba? Tanong ni Mia. Hindi ko sigurado Huwag na lang natin masyadong isipin. Pero huwag din tayo magpakampante. Ayoko masira yung bakasyon natin Pero hindi naman siguro masamang mag-ingat.
Sumang-ayon si Mia. Patuloy sa paglalakbay ang lima. Lorenzo, Joan at Lara. Patuloy sa kwentuhan at asaran. Halos boses na lamang ng tatlo ang naririnig sa paligid. Emmanuel, hindi ka ba nagtataka? Si Lara, di ba kanina tahimik lang siya? Ngayon parang sobrang komportable niya na oh. Oo, napansin ko nga din eh. Pero mas maganda na siguro yan. Kahit papano, nararamdaman niya na hindi siya iba sa atin. At isa pa, alam niya ang lugar na ito eh. Tama lang siguro na komportable siya. Hindi talaga. Parang may mali eh. Kalaunan, narating nila ang lugar. Isang maliit at tila abandonadong bahay ang nasa gitna. Puno ito ng alikabok, tuyong dahon at may iilang ligaw na halaman ang tumutubo. Nandito na tayo. Maliit lang to pero sa tingin ko sakto lang sa atin. May 2 kwarto. Isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Tamang-tama yan. Maraming salamat sa'yo, Lara. Lorenzo, dito tayo maglagay ng apoy oh. Maganda din tayo ng pagkain, Mia. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Tumango si Mia. Nagsimula na silang maganda ng hapunan. Habang nag-aayos ang 2 babae, si Manuel ay naglibot sa paligid. Naghahanap na mga kahoy na pwedeng ipangsiga sa magiging apoy mamaya. Kaso nga lang habang nangungulekta, napansin niya si Lara. Tila iba ang titig sa grupo. Oh, Emmanuel, ang laki naman ng kahoy na dala mo. Sapat na siguro tong maliit mong dala at isa pa. Bukod sa mahaba yung dala mo, ang talas pa. Baka magkasugat ka dyan ha? Hayaan mo na, dito lang to. Hindi natin alam baka kailanganin eh. Hindi nyo kailangan yan. Akin na itatabi ko. Biglang wika ni Lara. Hindi na. Baka maubusan pa tayo ng pangsiga mamaya eh. Mas magandang nandito na to. Hindi na pumalag si Lara kay Emmanuel. Pagsapit ng dilim, nakaayos na ang apoy. Nakahanda ang mga pagkain. Ang mga magkakaibigan ay nakapalibot na. Nagsimula ang kwentuhan. Mga karanasan, kwentong love life at mga katatakutan. Nagtawanan at biruan ang grupo. Ngunit ang kasiyahan ay biglang naputol. Mula sa madilim na bahagi ay nakarinig sila ng ingay. Hindi tunog ng hayop, hindi rin tunog ng kalikasan. Parang iyak. Iyak na puno ng lungkot na umaalingaw-ngaw sa paligid. Teka, narinig niyo yun? Huwag kang ang ganyan, Mia. Kakakwento lang ni Lorenzo ng nakakatakot eh. Hindi ako nagbibiro, Joan. Totoong nagtatanong ako. Baka kasi guni-guni ko lang eh. Hindi guni-guni. Narinig ko rin. Mukhang malalim na ang gabi. Tama na siguro to. Magligpit na tayo at pumasok sa loob. Sumang-ayon ang grupo. Habang abala sa pagliligpit ang 4, napansin ni Emmanuel na si Lara ay nakatingin lamang sa kanila. Psst! Bakit mo tinitignan si Lara? Hayaan mo siya kung ayaw niyang tumulong sa pagliligpit. Total, kanya naman yung lugar eh. Hindi naman sa ganun. Parang may napansin akong kakaiba sa titig niya eh. Matapos ang pagliligpit, nagtungo sa kanya-kanyang silid ang grupo. Sigurado ba kayong ayos lang kayong tatlo? Ayaw niyo ba akong kasama sa kwarto niyo? Ikaw manyakis ka talaga ha? Ayos lang kami dito. 3 naman kami. Ikaw, Emmanuel, mag-ingat ka ha. Baka habang tulog ka, gapangin ka niyan eh. Nagtawanan ang grupo. Matapos ay nagpahinga na. Kinabukasan, nagising si Emmanuel dahil sa komosyon sa labas. Anong nangyari? Bakit parang aligaga kayo? Si Joan nawawala siya eh. Kung saan-saan namin siya hinanap pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakikita eh. Eh paano nangyari yun?
Hindi ba magkakasama kayo sa kwarto? Oo, pero akala ko nag-CR lang siya eh. O kaya naman naglakad sa paligid para magpahangin. Hindi ko na malayan kung nakabalik ba siya eh kasi inaantok na talaga ako. Pero paggising ko kaninang umaga wala siya eh. Kung saan saan ako nagpunta. Pero hindi ko siya makita. Eh ikaw Lara, napansin mo ba kung nasan si Joanne? Hindi. Matipid ang sagot ni Lara. Nagkatinginan si Emmanuel at Mia dahil doon parehong nakaramdam na may mali sa nagaganap. Hindi tumigil sa paghanap ang grupo. Si Lara, sumama nga ngunit halata na hindi siya interesado sa nangyayari. Sa kagubatan, napansin ni Emmanuel ang mga bakas sa lupa. Sinundan nila ito, ngunit bigla siyang natigilan. Emmanuel, bakit? Yung mga bakas. Parang hindi siya kusang naglakad oh. Parang may humila sa kanya papasok sa gubat eh. Kung ganun, hindi tayo nag-iisa dito. Umabot ng gabi. Hindi pa rin nila natatagpuan ng kaibigan. Habang naghahanap, muling narinig ang parehong ingay kagabi. Pero ngayon mas malapit, mas malinaw, hanggang biglang gumalaw ang puno. Mia? Walang sumasagot. Mia? Lorenzo, nasan si Mia? Hindi ko alam. Nasa likod ko lang siya kanina eh. Habang tumatagal, lalong nataranta si Lorenzo. Ano ba to, una si Jonah? Ngayon si Mia, teka. Si Lara nawawala din. Parang nilamon sila ng dilim ah. Kumalma ka muna Lorenzo. Mahanap din natin sila. Ano bang nangyayari dito? Bakit sila nawawala? Bumalik muna tayo sa kampo. Baka nandun sila eh. Napagod sa paglalakad. Hindi lang nakapagpaalam sa atin. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa kampo, narinig nila ang paggalaw ng sanga na para bang may humahabol mula sa mga puno. Lorenzo, sandali! Biglang kumaripas ng takbo si Lorenzo. Sinubukan siyang habulin ni Emmanuel. Ngunit dahil sa labis na takot at bilis ng pagtakbo, tuluyang nawala sa kanyang paningin. Hingal na hingal si Emmanuel nang makarating sa kampo, ngunit wala din doon si Lorenzo. Lara, saan ka galing? Nakita mo ba si Lorenzo? Dito siya tumakbo ah. Dapat kanina pa siya nandito. Hindi sumasagot ang babae. Lara, hindi na normal to. Lahat sila nawawala eh. Baka kailangan na nating umalis. Biglang napangiti si Lara at marahang tumawa. Mahina at dahan-dahan. Pero may bahid ng mali siya ang bawat tunog nito. Tila pamilyar ang tunog na lumalabas sa bibig ng babae. At doon nanlamig ang dugo ni Emmanuel. Napagtanto na ang ingay na naririnig, hindi iyak ng lungkot. Hindi biktima ang pinagbula ng ingay, kundi ito ay tawag ng aswang habang nangangaso. Aswang? Isa kang aswang. Pinagplanuan mo to eh. Sinadya mo kaming dalhin sa isang liblib na lugar at isa-isahin kami. Ngayon mo lang napansin? Mas maaga pa ngang nakaunawa yung isa eh. Sino nga uli yun? Si Mia. Siya ang sinunod ko kay Joanne. Bago pa niya masabi sa inyo ang katotohanan. Si Joanne madali siyang unahin eh. Uto-uto. Si Lorenzo? Akala ko siya ang leader eh. Pero duwag pala. Wika nito. Dahan-dahang nagpalit ng anyo. Kagad sumalakay ang nilalang. Mabilis, mabangis at walang babala. Kumikislap ang matutulis na kuko mula sa dilim. Kagad dumaplis sa braso ni Emmanuel. Nag-iwan ito ng malalim na sugat. Napasigaw siya sa sakit. Ngunit kaagad ding pinigilan ang sarili. Kumaripas ng takbo, papasok sa makapal na kagubatan. Hinabol ang kanyang hininga.
kasabay ng malakas ng tibok sa dibdib. Sa bawat takbang tila sinusundan siya ni Lara na parang anino. Naririnig niya ito, hindi mula sa lupa, kundi mula sa paligid, sa itaas, sa mismong mga puno. Sa kaliwa, biglang sa kanan, maya-maya ay nasa itaas na, parang nilalang na gumagapang sa sanga. Mabilis, maliksi at hindi maaabot ng paningin. Kasabay nito ang mahinang halakhak na umaalingaw sa dilim. Isang matalim na kirot ang dumaan sa likod ng binata. Isa pa sa kanyang tagiliran, paulit-ulit siyang nasusugatan. Parang pinaglalaroan, hinahabol at pinahihirapan. Pero hindi siya tumigil. Pinilit ni Emmanuel ang sarili na tumakbo. Kahit nanghihina, kahit na tila bumibigay na ang katawan. Lumaban siya hindi para manalo, kundi para mabuhay. Dahil alam niyang wala siyang laban. Hanggang sa bigla na lang napahinto ang binata. Sa harap ang kawalan. Isang bangin. Nasa likuran niya ang halimaw. Tama na ang pakikipaglaro. Hindi daw magandang pinaglalaroan ng pagkain. Bakit mo ginagawa sa amin to? Anong kasalanan namin sa'yo? Unti-unti siyang umatras. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hangin mula sa bangin sa bandang likuran. Isang hakbang na lang, katapusan na. Ngunit bago pa muling gumalaw si Lara, biglang tumalsik ang dugo mula sa bibig. Napahinto ang halimaw. Isang matulis at makapal na kahoy ang bumaon sa dibdib. Tumagos mula sa likuran. Dahan-dahang bumagsak ang tingin ni Lara sa kahoy na nakabaon sa kanya. Unti-unting lumingon ng dalawa. Sa likuran ng halimaw naroon si Mia. Sugatan, halos hindi na makatayo. Naliligo sa sariling dugo. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit maigpit ang hawak sa kahoy na pinantusok niya. Mia? Hindi makapaniwala si Emmanuel. Sa kabila ng lahat, nagawa pang ngumiti ni Mia. Isang ngiting pagod, pero puno ng tapang. Hindi pa tayo tapos. Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit nabasag ito ng biglang. Tumawa si Lara. Isang nakakabinging halakhak ang yumanig sa buong lugar. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kahoy na nakabaon sa dibdib at hinugot. Umagos ang dugo. Pero nagsara ang sugat. Akala niyo ba, sapat na yan? Napatras si Mia. Tuluyang nanghina ang katawan. Napatingin si Emmanuel sa kaibigan. Pareho nilang alam. Wala silang laban. Sa harapan ng halimaw, sa likuran ay bangin. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita at walang pag-aalinlangan. Hinawakan ni Emmanuel ang kamay ni Mia. Patawad. Hindi pa itong katapusan. Sa harap nila unti-unting lumapit si Lara. Wala na kayong pupuntahan. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, sabay silang tumalon. Sa isang iglap katahimikan ang sumalubong sa nilalang. Binasag ito ng malayong sigaw ni Lara. Galit. Puno ng puot ang umalingaw-ngaw sa kadiliman. Kinabukasan, natagpuan ng isang magsasaka ang dalawa sa paanan ng bangin. Bugbog, sugatan, may mga pilay at bali ang ilang buto. Halos hindi makapagsalita ng ilang araw, ngunit pareho silang buhay. Sa kabila ng matinding sakit at panghihina, malinaw sa kanilang mga mata ang bigat ng pagkawala. Nawala ang kanilang mga kaibigan, mga alaala na hindi na maibabalik kailanman. Mananatili ang lungkot. May bahid ng katahimikan na pasasalamat. Dahil sa kabila ng lahat, nakaligtas sila.
Makaraan ng ilang buwan, may bagong grupo na magkakaibigan ang nais magbakasyon. Sa paanan ng kabundukan, may babaeng lumapit sa kanila. Maganda, tahimik, nakangiti. Kung gusto nyo, may magandang kampo, may alam ako. Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Lara. Habang isa-isang naglalaho sa makapal na kagubatan, ang mga bagong manlalakbay na inaya niya, dahan-dahang lumingon si Lara sa madilim na kabundukan, ngumiti sa sarili. At sa katahimikan ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang parehong tunog. Ang iyak na hindi pala sigaw ng isang biktima, kundi tawag ng isang aswang na muli na namang nakahanap ng susunod na pagkain.